Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 65 Daily Devotion. Ako po sa Alexander Gomez ng Batch 3. At ang topic ng talakay natin ngayon ay kulang pa ba ang pag-ibig ni Kristo? Ngayon po ating Bible verse ay tungkol sa Matthew chapter 3 verse 17 at buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Sinasabi dito na, and a voice from heaven said, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Sa Tagalog, sinabi ng isang tinig mula sa langit, "Ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugod." Teaching number 1, the Father and Son have eternal relationship. Pinapakita sa verse na bago pumandikain ang mundo, umiiral na ang ganap at perpektong ugnayan sa pagitan ng ama at ng anak. Hindi ito relasyon na nagsimula lamang mula nang ipanganak sa Jesus sa mundo. Ito ay eternal, walang simula at walang katapusan. Ibig sabihin, ang relasyon nila ay hindi nagbabago kahit ano pa ang sitwasyon. Lagi sila nagkakaisa sa layunin, pag-ibig at sa kalooban. Ugnayan ito ang sentro ng lahat ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Teaching number 2, the Father loves the Son with perfect love. Nang sabihin ng Ama, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan." Pinapahayag niya ang pag-ibig niya sa anak ay perpekto, walang kondisyon, walang kulang at hindi nagbabago. Ang pag-ibig na ito ay hindi base sa ginawa ni Jesus, kundi sa kung sino siya bilang anak ng Diyos. Kaya mahalaga ito dahil pinapakita nito ang uri ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos, buo, nalisa at walang bahid ng pag-aalinlangan. Teaching number 3, the Son loved us with the same measure of love. Sa ibang bahagi ng Biblia, sinabi ni Jesus kung paano inibig ako ng Ama, gayon din naman ang iniibig ko kayo. Ibig sabihin, ang pag-ibig na tinatanggap ni Jesus mula sa Ama, ganap, walang hanggan at hindi nagbabago, ay siya rin pag-ibig na ibinibigay niya sa atin. Application number 1, remain in the love of Christ. Ang pag-ibig ni Jesus ang pinagmumula ng ating kapayapaan, lakas at layunin, ngunit madaling makalimot, lalo na kapag maraming problema, pressure o takot. Ang pananatili sa kanyang pag-ibig ay nangangahulugan ng patuloy na paglapit sa kanya, sa panalangin, pagbabasa ng salita at pagsasabuhay ng kanyang kalooban. Application number 2, reflect on the love he displayed on the cross. Ang krus na pinakamalinaw na patuloy ng pag-ibig ni Jesus, hindi niya lamang sinabi na mahal niya tayo. Pinatunayan niya ito sa pinakamataas na sakripisyo. Sa tuwing pakiramdam natin ay hindi tayo mahalaga, hindi sapat o nakalimutan. Ang pagtitig sa krus ang nagpapaalala na tayo ay pinili at minahan ng Diyos sa pinakamahalagang paraan. Application number 3, remember that love, nothing else truly matters. Sa mundo kung saan inuuna ang tagumpay, pera, reputasyon at opinyon ng tao, madaling malihis ang puso. Ngunit paalala ng Biblia, ang tunay na pundasyon ng buhay ay ang pag-ibig ng Diyos. Kapag alam natin minamahal tayo ng ganap ng Diyos, hindi na tayo sumusubok maghanap ng halaga sa maling lugar, at mas nagagawa natin magmahal ng tapat, magpatawad, magpakumbaba at magsilbi dahil puno ang puso natin ng pag-ibig. Yun lamang po ang aking devotion. Maraming